Magandang gabi po sa inyo lahat. Isa pong pribilehyo na makapagsalita po sa inyo. Bagamat po tayo ay physically hindi magkakasama, we all know that spiritually and through online tayo po ay magkakasama. Kanina po ay binasa nyo na yung 2 Corinthians 11:22-28. Allow me to start po by sharing to you one of my experiences this past few days. One Sunday po, umattend po ako ng isang anniversary physically sa UP. Pasaway po, And then 5 days later, nakatanggap po ako ng text message informing me, advising me to observe 14 days quarantine, which means meron po nag-positive dun sa event na aking dinaluhan. And as part of contact tracing, I have to observe symptoms monitoring. But I have faith na hindi po ako na-infect dahil hindi naman po ako nagtagal dun sa event na yun at naniniwala po talaga ako na hindi po ako nahawakan ni naman, or na-expose sa nag-positive. Marahil po may na-experience na rin po kayo na you have this fear of being suspected, being isolated, fear of being discriminated, or fear of being unproductive. Paano kapag nag-positive, Huwag naman po sana. And marahil nagtatanong rin kayo, hanggang kailan ba matatapos yung ating quarantine pa rin? For all you know, hindi pa rin po tapos ang ating quarantine, community quarantine. Tayo po ay bawal pa rin po lumabas, What if the new normal says that we all have to be positive? Positive in a way that we have this infection. Anong klaseng infection? Infection that being passionate of sharing and spreading the gospel of God, the word of God. Alam niyo po, kahit tayo ay Kristiyano, dahil tayo po ay tao rin, vulnerable pa rin tayo sa COVID. And I have this concept made na in-compare ko ang COVID positive at saka Christ positive. Ibig sabihin po ng Christ positive, someone who has been weak, someone who has been attracted to the gospel, to the word of God, pero ready siya na spread yung word na to, Then yung COVID positive po, As you all know, this is a kind of disease. So, number one, comparison is, yung COVID positive, he is suffering from illness. Siya ay nakakaramdam ng kakaibang sakit, At maaring may lunas o maaring walang lunas. Nalulunasan lang siya by immunization, Pero honestly, and until now, wala pa rin pong vaccine. To Christ positive naman po, nakakaranas naman din siya ng paghihirap like persecution, at pagtitiis din, bilang isang nakakaalam ng salita ng Panginoon. COVID positive, nagkasuffer siya from being rejected, being isolated by the people, from the people. Christ positive naman po, forgetting oneself. Kinakalimutan niya yung sarili niya, yung kanyang sariling ambisyon, pangarap, para makapaglingkod sa Panginoon. COVID positive, spreading the virus. Yung Christ positive, nagtatrabaho at sinishare talaga yung gospel. Yung COVID positive naman po, being discriminated. And yung Christ positive is also being discriminated somehow. Blessedly, as Christ positive people, we should remain standing and strong amidst pandemic, di ba po? Kahit po napakahirap ng ating sitwasyon, kitang-kita pa rin sa mga Kristiyano, we have to stay positive. But someone in the Bible has been so strong about talking his struggles, his weaknesses and trials, and this brought glory to Jesus po, Alamin natin, ano ba yung ibig sabihin ng to be captured, to be infected by the gospel of God, Do you know someone in the Bible who has boasted his weaknesses? Yung talagang hindi siya natakot na ipamahagi yung kanyang kahinaan, Yung kanyang kakulangan. At marahil yung kanyang karamdaman din. Ito po ay si Paul. Naalala niyo yung binasa kanina, Meron dyan tinutukoy na weakness. Yung weakness na ito, nire-refer ba ito sa physical strength?
Halimbawa po, mukha siyang payat, ganun, nangihina. Pero hindi daw po ito tumutukoy doon. This is not about the bad choices. Siyempre, hindi naman po ipagmamayabang ni Paul yung kanyang, I'm boasting about my bad choices, my laziness, no? Hindi po yun yung tinutukoy niyang weakness. Ang tinutukoy niya dito is yung thorn in the flesh na dinidefine dun sa ng mga Bible scholars being enemies or yung insecurities niya, no? Yung depression niya. Marahil yung kanyang kasalanan, yung kanyang karanasan, sitwasyon, at yung mga mapapait na dinanas pa niya, no? Na hindi kayang matanggal because kulang yung kanyang kakayanan. Yung weakness na ito, masasabi natin na hardships, persecution, calamities. Pwede nating sabihin ngayong panahon na ito, ang weakness natin is being in the time of pandemic. But somehow, what is good in this weakness is it has been turned into a beautiful testimony. Diba po? Yung paano napagtagumpayan ni Paul yung kanyang mga weaknesses. Paano ba kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay? Yung suffering niya na i-turn po sa isang lesson. Naging isang magandang lesson at testimony po na binahagi rin sa atin. Hanggang ngayon nababasa natin, no, through the Bible. And we are being encouraged to do the same. We need not to exaggerate on how we are going to share this. Ano po? Napakasimple lamang po nung pag-share kung paano ba kumilos sa atin ng Panginoon bagamat tayo ay dumadanas ng pagsubok. Yung testimony of suffering po, dinanas yun ni Paul at saka po ni Jesus Christ. And allow me to show you the comparison between the suffering of Paul and the suffering of Jesus Christ. For all you know, for Paul, ang kanyang dinanas na suffering ay nagbunga ng pagpapakumbaba. Nagturo sa kanya ng pagpapakumbaba at niligtas siya mula sa pride, no? O di kaya ay sa self-exaltation. For Jesus Christ naman, yung suffering niya nag-turn into glory, no? Na-share ng Father, God the Father, yung glory na ito after nung suffering niya sa cross. Then for Paul, yung suffering niya is to have him full dependence on God para po siya ay patuloy na manatili sa Panginoon at umasa sa gagawin ng Panginoon sa kanya. For Jesus Christ, dahil dun sa kanyang suffering, ang na-reveal po ay yung sufficient grace and power na nagmumula rin naman sa Diyos Ama at na-share sa kanya, no, bilang Diyos anak. Then for Paul, natutunan niya yung bagamat mahina siya, no? Dahil mahina siya, ibig sabihin po na kailangan niya ng Panginoon, ng tulong ng Panginoon. For Jesus Christ, yung suffering na ito is to show His power, to show His capabilities, no? Then for Paul, to strengthen one's faith, para po maibahagi yung kanyang pananampalataya sa atin, no? Then for Jesus Christ, ang suffering na ito ay, ang purpose nito ay to show that He has a plan for our lives and He is faithful to complete it. Bakit po hindi dapat tayo matakot na mag-testify sa mga tao? No? Yung testimony po, for all you know, ito ay pinag-uusapan usapin ng relasyon natin sa Panginoon. Araw-araw, paano ba tayo nakikipag-ugnayan sa Panginoon? At paano niya binabago yung ating buhay? No? And for Paul, ang kanyang response po ay, dahil mahal niya ang Panginoon, ang naging pundasyon niya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ay yung una rin, pagmamahal niya sa Panginoon, pagmamahal niya sa kapwa. No? Hindi siya natakot
ganun din po tayo. We must bear our testimony that we may prove the attitude and works of God against the works of the ungodly. Ang model po natin dito ay si Jesus Christ. Hindi siya natakot na ma-persecute, mag-suffer, no? Para po maibahagi sa atin ang salvation, no? And sa inyo rin po, no, marahil meron din kayong gustong i-share, ibahagi na mga karanasan ninyo. Ano ba yung mga weaknesses na napagtagumpayan na natin? Blessedly, we are, I think, 10 months na na-quarantine po. How do we boast about overcoming this pandemic, no, with God's grace? Number 1 po, paano po kayo nakaka-relate dun sa karanasan ni Paul sa kanyang suffering? Meaning po nung suffering niya is yung hardship niya, yung trials, yung sitwasyon po niya, no? Pwede niyo pong maisip yun, no? Pag-usapan niyo po, no? Pangalawa rin po, ano pong naiintindihan niyo tungkol sa testimony of suffering? Pagbabahagi ng karanasan ng inyong pagtatagumpay sa kahirapan, no? O kaya sa isang pagsubok. At yung last na question po, kanino niyo po gustong ibahagi itong testimony of suffering ninyo, no? At muli po, magandang gabi po sa ating lahat.